Breakfast with Kuya Ito and his milestone in vlogging. Hello netizens! Welcome sa Ino's Vlog. Let's have breakfast. Today is Monday. It's October 21st, 2024. Medyo makulimlim ang umaga. Monday, gloomy Monday morning because of some weather disturbances. LPA na talaga namang napakalawak yung sakop niya. Although, kahit na nasa par na ng Pilipinas o Philippine Area of Responsibility, ay apektado pa rin tayo kahit nasa karagatan lang siya. So, let's have breakfast first. Bless us all for this day gifts we are about to receive come from your bounty through Jesus Christ our Lord. Amen. Ayan po. Nag-bless the food lang po. Today, we reminisce my milestones in the online journey or the social media and the sharing site which is called YouTube. Nagsimula po ako rito mula pa noong 2005. Although, nasa OFW era po kasi tayo ngayon, noon. Ayan, overseas Filipino worker tayo as a seafarer. Kaya, hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin. Pero nang magsimula ito, ay fun na talaga ako. Gusto ko rin maging belong dito sa online sharing site na ito. Kaya nga, 2009, nang magkaroon ako ng chance, ay ginawan ko na ng account ang aking sarili dito. Yung social media noon ay nagsisimula pa lang, kumbaga online. Yung mga tao ay kumbaga baguhan pa sa ganitong uri ng pagkikipagtalastasan or communication online. So, siyempre kailangan natin yung mga gadget gaya ng laptop or desktop na magagamit, and of course camera, saka yung mga applications na talagang makakatulong para ma-edit mo yung diary online. Kasi yung vlog ay diary online ang gustong sabihin niya. Yung mga daily activities na ginagawa natin ay i-record natin, and at the same time kumikita tayo dahil sa mga sponsors na dumarating or ipinoprovide ng sharing site na ito. So, yun ang nangyari sa akin. Pause muna tayo. Sarap to. Fresh from the farm. Yung lufa or patola. Ginisa natin. Ayan. Umuulan talaga sa sa Southern Luzon dito sa Bicol. So, yun na nga. Ang mga una kong video ay mga ang ikli. Pero noon kasi hindi naman question yung haba or ikli ng video. Basta makashare ka ng mga nangyayari sa paligid natin ay inaako ng YouTube. So, minsan mga 10 second lang. Yung simula ko nga yung sa Baclaran, Parañaque, Metro Manila. Yung panahon ng Undoy, napakabilis na tumaas yung tubig doon sa kalye na yon. Sa kalye bagong sikat ba? Kasi yung sa kabila Pag-asa, bagong Pag-asa. Basta ganyan. Nakita ko yung ipapakita ko sa inyo yung screenshot dito. Doon na nga nagsimula. And isa pang advantage doon, nagsisimula pa lang yung wifi sa atin. So, nakikonnect ako doon sa kapitbahay na hindi alam. Kasi open yung nila wifi, hindi pa nalalagyan ng password. Kaya galit na galit nga doon. May gumagamit doon ng kanilang wifi. Kasi yung data naman, hindi ko pa alam na i-connect doon na yan. Yung mga telco, yung telephone company, baguhan pa din lang sa ganyang mga kalakaran sa technology. So, yun na nga.
the dawn of 2000 or the millennial period ay talagang nag-boom yung online technology. And syempre yung mga uploads ko ranges from daily vlogs or diary online, and of course my passion, songwriting, music composing, at syempre yung sharing of Bicolano songs or Bicol songs, mga kansyon Bicol doon. Yun ang nangyari. Kaya yung provider ng earnings ko, yung source of income ko online ay sa mga Bicol songs. Although na ano din ako, napuna kasi share ko ng kanilang mga songs, yung mga fellow Bicolano artists ay parang nagduda sila, bakit ako ang kumikita, hindi sila. Sa copyright na naman yan. So sabi ko naman, bilang dating radio announcer, marami talaga akong tapes and CD collection. Halos doon na pupunta ang sweldo ko eh. Ka-upgrade lang ng aking collection para ma-provide sa aking mga audience sa radio yung mga music na gusto nila. Kaya yun ang nangyari. Na-accumulate, sinakusakong mga tapes at mga CDs ang aking naipundar dito sa bahay. Yung iba hindi na playable kasi nga nag-stick na eh sa sobrang init o lamig. Walang masyadong magandang stories ang aming bahay tungkol sa aking mga CD and music collection. Yun na nga, kumita ako doon. At nung una pinagdudahan pa ako kasi baka scam daw, sabi ng mga kapamilya natin. Kasi yung provider ng yung outlet na makuha mo yung pera, hindi pa rin gaanong solid Ang una yung PayPal, at saka sumunod na nga yung Google AdSense, isa sa mga products ng Google. Ang daming products ng Google yung sa video editing, at syempre yung kanilang yung Google Maps, Google basta itong mga mapa na nakukuha natin sa kanila yan. Kaya powerful sila talaga itong site na ito. Dami nilang product from applications, at ito na nga sa mga gadgets. Ayan, talagang nagko-compete na rin sila. And ika nga, the rest is history. Yung Inus Vlog nag-branch out sa kung ano-anong nangyayari sa buhay ko. Kapag naimbitahan sa host, nire-record ko kung may piyesta, may kasalan, at kung may anong competition, nire-record ko din dito. Kailangan So, ang buhay ko for the past years, or for the past since 2009, for the past 2 decades ba, ay parte na rin ng ng social media. Sino ba naman ang ayaw makipagtalastasan online? So, ang bilis na. Ang dami na nang nalalaman. Kaso, nagsipasok na rin yung mga nangungopya, mga video grabbers online para lang sila ang kumita. Ikaw nagpagod, pero sila ang kumikita. Kaya nung panahon ng pandemic, hindi ako kumita kasi yung ibang mga nasa bahay, yung mga timbahay na mga vloggers, nangunguha sila ng mga hindi naman sa kanila. Binabago lang yung title, pero yung buong video mo kinukuha nila na hindi naman dapat. Kasi yun nga, nag-research ka, yung mga photos, videos ay sikapan mo na makolate o makolekta para sa isang upload mo. Kaya hindi talaga ako kumita noon. Although may mga platforms na gusto rin magbigay sa'yo ng earnings, mahihirapan ka din. Ang ganda sana dito sa YouTube kasi 60-40 ang bigayan. Saka yung tax ay binabawas sa talaga. US based kasi ito, kaya sa mga non-US residents, ina-allow na rin or nire-require na mag-declare ng
tax info at doon i-base yung yung earnings mo So kapag may threshold ka na $100 sa natin equivalent sa currency natin Philippine peso kulang-kulang na din yan 5k so parang ayos na rin 5k every month or every after 2 months or 3 months depende sa vlogging activities so sa'yo na lang yan kung sisipagan ka o tatama rin. Ako kasi dumating sa punto, lalo na ng pandemic na parang naapektuhan tayo. Kabablog. Hindi naman kumikita. Tayo ang question ng YouTube. Kaya usap, nakipagdiskusyon doon sa isang agent ng YouTube employee. Kasi parang mali naman yata ang regulation nila na yung original or yung creator, original uploader ay mawawala ng income. So, buwan din yun ang tinagan bago na ibalik natin sa atin. Kaya 2022 kumikita na naman pero konting-konti na lang. Pero sa pa rin, sa mga Bicol songs pa rin ako malaki talaga ang kita kasi mga milyones na rin ang views ng ating mga Bicol songs na in-upload. Ayan. Nasita na nga ako ng ibang composer. Nakita ko na rin sila, yung iba. Pero yung iba talaga na under contract sa isang music company or like that, ay talaga hindi ako inaalaw na i-share ang kanilang content. Ayan. Yung kanilang original songs. Kaya ako ay nag-decide na rin na mag-compose online. Kaya pasalamat tayo, i-acknowledge natin yung mga nagbigay sa atin ng chance na ipakita yung kakaiba pa nating talent online. Yung mag-compose. Although hindi naman na tayo 100% na kagandahan yung boses sa pagkanta, ay na-appreciate na rin nila. Kaso nga lang, sa 32k na subscriber natin, pasalamat tayo sa kanila, dahil kumbaga kahit small YouTuber tayo ay meron na tayong ganyan. Parang mga 20 views lang ang nangyayari. Yung iba parang hindi na active. Baka sa ibang social media site na rin sila uma-active kasi ang dami ng competition ng YouTube. Kaya hindi ko napapangalanan pero alam niyo na yan. May mga nilagay na rin silang pagbabago para bumalik ulit yung mga subscribers. May mga na rin sila, parang yung mga 1 minute or vlog or uploads, mga shorts, sabi nga na marami na namang views na talagang kikita ka kapag ikaw ay mag-viral. So yun na rin ang kanilang offering. At saka ang daling aprobahan yung mo ngayon, basta hindi ka mag-violate sa kanilang community standards or guidelines. So yun, hanggang ngayon na-revitalize naman tayo after pandemic. So sa puntong ito, patuloy pa rin tayo sa vlogging. Yung mga daily activities ko, binablog ko if ever possible. Ihandaan na lang natin ang ating sarili na kapag magbablog, mayroon kang maayos sa video cam, pwedeng inset sa Chromebook mo, netbook, or sa cellphone, gaya ganito. Mga Android phone, ang dali lang. Kaya malaking tulong kasi kahit nasa bahay ka, pwede kang mag-vlog, pwede kang kumanta, pwede kang tumula, magluto, at kung ano-ano pa. Saganang akin yung daily vlog ko talaga ay yung personal activities ko in connection with my job ngayon, at saka yung mga personal interest like planting,
Yan lang naman, simpleng vlog. Music composing at food vlogs. Yun, yung mga konti-konting travel, very short distance na pagbiyahe, paglalakad para updated tayo kung makapunta sa city or dito manatili sa baryo. Kaya yan lang naman. Salamat ulit sa patuloy na sumusuporta sa channel natin, and I hope na magtuloy-tuloy ang ating partnership para may promote natin yung ating culture dito sa Bicolandia, at syempre yung mga kumbaga unique na mga characters na may feature natin sa ating daily vlogging dito pa rin sa Ines Vlog. God bless everyone.